narito na po ang iyong mga anak. Nagpapasalamat kami ng napakarami. Nakasapit kami iyapa sa oras ng aming pagsamba. Halos 1 linggo na naman ang lumipas sa buhay namin. Salamat po, hindi mo kami pinabayaan. Araw-araw ng paglalakbay namin. Kung nag-iingat at nagsasanggalang sa amin. Sa harap ng maraming makakapahamakan sa mundong ito. Mga kagunuhan at mga katampalasan. Iba't-iba't mga sakuna at trahedya sa buhay ng tao. Ngunit kami, Ama, ligtas kami at payapang namumuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Higit sa lahat, nananatili sa amin ang matatag na pananampalataya. Nagsisikap na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa kabila ng maraming mga pagsubok. Laging naghahangad na ikaw ay luwalhatiin. Hinahanap ang ganitong pagsamba. Sumasampalatayang sa ganitong pagsamba ay lagi kang nasusumpungan ng iyong mga anak. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Na sa bawat pagkakatipon po namin ay nakakapiling ka namin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Maawa ka aming Ama. Pagdapatin mo po kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pagmamalasakit mo sa iyong mga lingkod. Sa pag-aalalay mo sa amin sa paglalakbay. Sa pagpapalakas mo sa amin sa panahon ng panghihina. Sa patnubay mo sa amin sa paglalakbay. Sa magulo at madilim na sanlibutan ito. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maging dapatin mo kaming lahat, Panginoon. At maawa kang pagpalain mo kaming lahat. Muling palakasin ang aming mga kaluluwa. Amang banal, nakahanda kaming tumanggap muli ng mga salita mo. Sasariwain muli sa amin ang bahagi ng leksyon. Itinuro ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Mga aral mo nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagpapatatag ng aming pananampalataya. Kaya tulungan mo po kaming laging maging sabik at mananampalataya sa lahat ng iyong mga kalooban. Nananalig kaming lubos, Ama. Mamamalagi ka po sa piling namin sa pagtitipong ito. Mamalagi rin po kaming matatag na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Patuloy kaming manghawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin hanggang sa kami ay ihatid sa kaligtasan at sa pananahanan sa bayang banal. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Mahal. Iniwan po natin ang masamang sanlibutan noong tayo ay umanib sa Iglesia ni Cristo bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa utos ng ating Panginoong Kristo. Ginawa natin ito sapagkat lubos po tayong sumasampalataya
sa loob ng Iglesia ni Cristo lamang natin ay sasagot ang tunay na paglilingkod sa Diyos na mag-aatid sa atin sa Kanya. Subalit, mga kapatid, ganap po kaya nating tinalikuran ang sanlibutan ito noong tayo ay sumama sa Iglesia ni Cristo? Bakit po kailangan nating ganap na talikuran ang sanlibutan at ang masasamang gawa nito? Sapagkat ayon po sa Biblia, sa unang Juan 2:15-17, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niya. Kailan? Kailan lilipas ang sanlibutan ito? Ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito, ang masamang pita niyaon. Binasa po natin sa Sefanyas 1:14-18, sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos, na siyang araw ng paghuhukom. Sa araw na yaon, sabi ng Biblia, ang buong lupain ay masusuko sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilagot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa. Dahil dito, ano po ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang sabi ni Apostol Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano po ang babala ng Diyos? Ang sabi niya, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Pagkat ang lahat ng nangasal sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pagpapalit ba natin ang pag-ibig ng Ama dahil lamang sa mga bagay sa sanlibutan ito? Huwag nating ipagpapalit ang ating kahalalan kanino man o sa anumang bagay sa mundong ito, gaano man ito kahalaga. Kahit pa sa paningin ng tao, ito ang pinakamahalagang bagay o pinakahangad ng tao. Bilang lingkod ng Diyos, hindi natin dapat ipagpalit ang pag-ibig ng Ama at ng Panginoong Hesus. Meron pa bang hihigit sa halaga ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Kaya, ano ang mahalagang dapat na magawa natin noong tayo ay naging Iglesia ni Cristo, na iniwan natin ang sanlibutan? Kailangan nating matiyak na talagang totoong iniwan natin ang madilim na sanlibutan upang maisiguro ang kaligtasan. Tayo nga ba ang itinuturo ng Biblia ng mga taong iniwan ang madilim na sanlibutan at nakatitiyak ng kaligtasan? Saan ba dinala ng Diyos ang mga taong iniwan ang madilim na sanlibutan at nakatitiyak ng kaligtasan? Sa Colosas 1:12-14, ang sabi ng Biblia, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. O, saan inilipat? Saan dinala? At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Alin yan? Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Gaano kahalaga yan? Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanong, alin ba ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo at napatawad sa mga kasalanan? Alam na natin ang sagot niyan, mga kapatid. Sa Gawa 20:28, sa salin ni Ginoong Lamsa, ang Iglesia ni Cristo, na binili niya ni Cristo ng kanyang dugo. Kaya sumasampalataya tayong lubos, mga kapatid, na ang pag-anib natin sa Iglesia ni Cristo ay kalooban ng Diyos.
upang makatiyak tayo ng ating kaligtasan. Tayo ang pinatutunayan ng Biblia na dinala ng Diyos mula sa kadiliman ay dinala ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Narito ang katubusan. Narito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang tanong, tunay at ganap na ba nating tinalikuran ang masama at madilim na sanlibutan ito? Paano natin makikilala ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ganap na iniwan ang sanlibutan? Hindi na makikita sa buhay nila ang dating masamang paraan ng pamumuhay sa mga kahalayan at pita ng laman noong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga, iniwan mo ang masamang sanlibutan eh. Iniwan mo na yung masamang paraan ng pamumuhay. Ito ang nilinaw ni Apostol Pablo sa pahayag niya sa mga Kristiyano noon na kanyang pinamahalaan sa Efeso 2:2-3. Ang sabi niya, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pitan ng laman at ng pag-iisip noon. Yun ang kalagayan, ito ang kalagayan natin noon. Hindi pa tayo kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit ngayong kabilang na tayo sa Iglesia ni Cristo, dapat ay ganap na po natin itong tinalikuran. Ang buhay at pamumuhay natin ngayon ay dapat na iba na sa mga taon ng sanlibutan. Paano natin ito magagawa? Hayaan po natin ang mga salita ng Diyos na itinuro sa atin at patuloy na sinasariwa sa atin sa ganitong mga pagsamba ay magkaroon ng bisa sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng lahat ng doktrinang ating tinanggap. Para ito ay mangyari, ano po ang hindi natin dapat payagang mangyari sa atin? Huwag tayong matulad sa ibang mga naging kaanib. Subalit ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:19, dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi ito nakakapabuti. Ito po ang nangyari sa ibang mga kapatid. Dahil sa magandang alok na hanap buhay, ay pinabayaan ng mga pagsamba hanggang sa nahiwalay. O dahil sa labis na paghahangad na yumaman, ay bumaling sa katiwalian o korupsyon o sa pandaraya at pagnanakaw o sa pagtanggap ng suhol, kapalit ng pagpatay at iba pang labag sa batas na gawain. Sa makatwid, mga kapatid, ang tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, naganap na tinalikuran ang masamang sanlibutan, ay matatag sa paninindigan sa mga salita ng Diyos. Walang sinuman o anumang bagay ang makapag-aalis sa puso nila ng mga aral ng Diyos. Ang buhay at pamumuhay nila ay nakasalig sa mga aral ng Diyos. Ano po ang lagi nilang pinagsisikapan sa buhay? Na maging malinis at matuwid sa harap ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sana ganito tayong lahat, mga kapatid. Lalo na sa ating abang kalagayan. Sino po ang dapat nating tularan sa hindi matinag na paninindigan sa kanilang kaalalan? Si Moises. Paano niya ito pinatunayan? Bilang Ebreo o Israelita, hindi niya ipinagpalit ang kanyang pagiging bayan ng Diyos sa kasaganaan at kayamanan. Ano katibayan? Ang sabi sa Hebreo 11:24-26, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Egypto.
Ganito rin ang marami sa atin, mga kapatid, kayo. Mas pinili nating magtiis ng mga pag-uusig at kaapihan, pati na ng mga hirap alang-alang sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Iniwan at tinalikuran din natin ang kaligayahang iniaalok ng kalayawan at kasamaan ng sanlibutan. Saan nakatuon ang ating paningin? Tulad ni Moises, nakatuon ang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. O hindi ba yun ang ating tinatanaw lagi, mga kapatid? Nagtitiis tayo ng maraming hirap ngayon, mga pag-uusig, mabibigat ng mga pagsubok, kalungkutan. Pero laging nasa isip natin yung pangako ng Diyos, yung gantimpala na naroroon sa hangganan ng paglalakbay, ang buhay na hahantong sa langit, ang maluwalhating pamumuhay sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Sino pa ang dapat maging huwaran natin sa paninindigan, sa panig ng ating pagkaiglesia ni Cristo? Si Apostol Pablo. Paano naman niya ito pinatunayan? Ang sabi niya sa Filipos 3:7-9, lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang, basura lang, upang tamuhin ko si Kristo. Marami na rin tayong ipinagkalugi, mga kapatid. Alang-alang sa paninindigan natin sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Lalo na po noong dumating ang malaking pagsubok sa loob ng iglesia ni Kristo. Iniwan natin ang ating sariling kapakanan, hanap buhay, kayo, ang mga kamag-anak, mga malapit na kaibigan, ang iba'y lumayo upang mabuhay na malayo sa banta ng pag-uusig at pag-aapi at payapang makapagpatuloy sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ano ang ating naging pag-asa at pananalig? Ang Diyos na puspos ng pag-ibig at tabag ay nakita niya lahat ng yun, ang ating pinagdaanan, na sa kabila ng lahat ng yun ay nanatili tayong matatag sa panig niya, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Asampalataya tayong hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Lulugi ba tayo kung lubos nating itiwala sa Diyos ang ating buhay? Yan ang ating naging pasya mula pa noon. Tayo manindigan sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Manindigan tayo sa katuwiran sa harap ng maraming kasamaan. Hindi lamang sa sanlibutan ito, maging sa loob ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Marami tayong pinagdaanan. Lahat ng iyon ay tiniis natin. At hanggang ngayon, ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Kung meron meron man sa atin ang kung saan na napadpad dahil sa matinding pag-uusig. Ang Diyos ang ating naging tiwala at pag-asa. Sa Kanya natin inilagak ang lahat sa ating buhay. Malulugi ba tayo pagkaganyan? Malulugi ba tayo kung lubos nating itiwala sa Diyos ang ating buhay? Hindi. Ano ang matibay na pananalig ni David na tulad natin ngayon ay nakaranas din ng matinding pag-uusig at kaapihan noon. Ang sabi niya, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na buong. Hindi ako makikilos.
Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kalwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakas, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos na naranasan noon ni David, ano ang panawagan niya sa lahat ng mga nagdaranas ng pag-uusig at kaapihan tulad natin ngayon? Ang sabi niya, magsitiwala kayo sa Kanya. Buong panahon, kayong mga bayan. Di ba tayo'y bayan ng Diyos ngayon? Magsitiwala kayo sa Kanya. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Halina kayo mga kapatid at mangalung tayo sa Diyos na mapagkalinga at mahabagin sa lahat. Lumapit na tayo sa amang puspos ng pag-ibig. Binibigay namin sa inyo ang maikling pagkakataon para kayo mismo ang lumapit sa Ama at manalangin. Sabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan, ang mga pinagdaraanan nating tinitiis araw-araw, alang-alang sa pag-iingat ng ating pananampalataya, nakikipagbaka tayo. Itiwala natin sa Diyos ang lahat sa buhay natin. At ngayon, anong dapat nating hilingin sa Diyos? Ngayong narito tayo sa pagsamba, yayamang ang aking babasahin, mga talata ay panalangin. Hindi ko na paliliwanagan. Pagkatapos na mabasa ang lahat ng ito, tuloy na tayo sa panalangin. Pero nakikiusap kaming muli na habang binabasa ang panalangin ito, isa-isip natin na tayo ang bumibigkas ng mga panalangin ito. Kalaki pang ating puso na ating sinasalita ang bawat titik ng panalangin ito sa harap ng ating Panginoong Diyos. Awit 142, 1 at patuloy. O Panginoon, ako ay humingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin, nalalaman niya sa aking paligid. Nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmamalasakit na kahit sino man. Ako ay humimig sa Panginoon, ay lumaing. Sa tagapagligtas, ako'y dumalangin. Tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Mayo na po kayo mga kapatid. Ama namin Diyos, narito na kami magkakapatid. Mga anak mo sa mga huling araw. Mga anak mong patuloy na nagtitiis ng maraming pag-uusig at kaapihan sa buhay. Nakikita mo ang lahat ng aming mga pagsisikap. Buong tiyaga kaming nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sinisikap na matupad ang mga kalooban mo. Ganap na talikuran ng sanlibutan ito. At lagi naming tanawin ang iyong pangako.
sa ganito naming mga pagsamba. Hindi namin kayang ipaliwanag ang kaligayang nadarama namin. Kapag ikaw ay aming nakakapiling at nararamdaman ang espiritu ng iyong anak, ang tangi naming nalalaman, ito ang matibay na katunayan. Kami mga anak mo, mga anak mong pinalalakas mo, maawa ka sa aming lahat. Pagpalain mo kaming lahat sa mga anak mo. Wala kang itatagi sa amin. Napakahalaga ng pagpapalakas mo, lalo na sa mga panahong ito. Hindi namin makakaya. Lagi sa'yo lang kami humuhugot ng lakas. Sa'yo lang kami umaasa. Sa'yo lang kami nagtitiwala. Wala kaming ibang tinatakbuhan. Halika pa, Ama. Palakasin mo kaming lahat. Dugtungan mo ang pag-asa namin. Tulungan mo kaming lahat. Ganap na talikuran ng sanlibutan ito. Lagi kaming magbago buhay. Mabuhay kami ng malinis at matuwid sa iyong harapan. Sa panig ng mga magulang, lagi naming akayan ang aming sambayan sa ganap na pagsunod sa iyong pag-aaral. At kailanman ay huwag naming mapabayaan ang ganito naming mga pagsamba. Panginoong Yesus, pamagitan mo kami sa Ama. Halika ka, Panginoong Yesus. Aliwin mo ang mga nalulungkot. Pagalingin mo ang mga may sakit. Malakasin mo ang mga nangihina. Taglaban mo ang aming mga puso. Sa harap ng maraming suliranin sa buhay, huwag kaming magkamali. Maging sa pagpapasya, huwag naming mawalan ng kabuluhan. Ang biyayang kahalalang ipinagkaloob mo sa amin. Lagi kaming umasa at sumampalataya. Darating ang araw, isasaayos mong lahat ng bagay sa iglesia. At lahat po kami, tulungan mong manatiling gayon katatag ang pag-asa. Walang susuko at uurong, kundi magpatuloy kami hanggang wakas. Ama, sumasampalataya kami. Narinig mo aming mga panalangin. Alalahanin mo ang mga anak mo, mga lingkod mo hanggang ngayon. Pinabaka ang pag-uusig. Ang mga nagalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga nagtitiis sa bilangguan. Higit sa lahat, ang naulilang pamilya ng kapatid na Irano Manalo. Huwag mo silang pababayaan. Lahat ng mga anak mong api, nagtitiis ng pag-uusig. Araw at gabi, alalahanin mo sila. At sa kanilang abang kalagayan, patuloy mong kaligain at ligapin sa kanilang pangangailangan. Patuloy na makapabuhay ng maayos at marangal. Lahat kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Iwalang tiwala kami, Ama, at maligaya ang aming mga puso. Ikaw ay aming nakapiling
at kami ay pinalakas. Lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.